Ito po ang paalala ko sa inyo, tatapos na po ang eleksyon. At yung pong mga ma-elect dyan, 3 years lang po yung mamamahala. Yung kapangyarihan pong ibibigay sa kanila ng mamamayan ng Pilipinas at yan po ay galing din sa Diyos kasi lahat ng kapangyarihan ay galing po sa Diyos yan. 3 years lang po yan. Wala na yan. Panibago ulit yan. Pagkakaroon naman ng ibang eleksyon, 3 years, 6 years, wala na naman. Kaya po wag nating ilalagay ang ating pag-asa sa mga politician. Inuulit ko po, ang allegiance natin ay kay Christ. Siya ang Panginoon nating naghahari ngayon. At siya po ang ating Panginoong naglingkod at naglilingkod sa atin. Siya po ang hinahanap talaga ng mga tao. At ang kanyang pangako sa atin is new life, new creation. Ito pong mundo natin, pagdating po ng lahat ng mga kasalanan, lahat ng nagiging dahilan ng kamatayan, corruption, kasi aalisin po yan ng Diyos. We will live in this planet renewed, as also we are renewed, and we will reign with Christ. Dito po sa new creation na ito. At yun po inaasahan natin. Kaya ang allegiance natin, katapatan po natin ay hindi dapat sa kaninumang politician o sa anumang political ideology. Ang atin pong allegiance ay kay Christ. At ang hope po natin ay nandun sa sinabi niya sa ating new creation. Now, hindi po ibig sabihin huwag na tayong bumoto o huwag na tayong gumawa ng mabuti. Hindi. Tayo po ang testimony ng Diyos sa mundong ito that we are God's people, that we believe in the Messiah. And then when we do that, alam mo ba niyo ang posibleng mangyari? They will be convicted. Makukonvict sila. Because in us, they could see good works, they could see righteousness, they could see justice, even though we are not perfect. Pero somehow, they will see in us the reign of God.